7 milyong katao naman po ang estimate ng organizers na nakiisa sa No Kings protests sa Estados Unidos. Ang kilos protesta ay laban sa nakikitang pagbangon ng authoritism sa administrasyon ni President Donald Trump. Net25 correspondent Rosel Feria para sa balitang yan. No Kings! Yan ang sigaw ng milyon-milyong protesters hindi lamang dito sa Washington DC, kundi sa halos 2,700 na mga lokasyon sa loob at labas ng bansa. Kung saan nagtipon ang mga pumapalag sa anilay hindi maikakailang bumabangon ng otoritarianismo dito sa US. Naka-costume bilang sina President Donald Trump at Vice President J.D. Vance na nakapambilanggong damit, nagmarcha ang protesters na ito kasama ang libo-libo pa sa kabisera ng US. Bit-bit nila ang mga karatula na nagsasabing "We the people", ang pambungad na linya ng US Constitution, sabay-sabay na nagsasabing "Back off, back off". We want to show our support for democracy and for fighting what is right. I think that the state of the world that we are in right now is really horrible. I want my rights back. I need Trump out of office. And yeah, no kings. Iisa ang hinaing ng protesters, no kings o walang mga hari. Mula sa mga senador, mga aktivista at public figures, humarap sila sa kilos protesta at nagsalita laban sa pamumuno ni Trump. The truth is that Donald Trump is the most corrupt president in the history of the United States of America. Nagbabala si Senator Bernie Sanders sa pagiging authoritarian ni Trump at sa epekto ng pamumuno nito sa ekonomiya ng bansa. This moment is not just about one man's greed, one man's corruption, or one man's contempt for the Constitution. This is about a handful of the wealthiest people on earth who, in their insatiable greed, have hijacked our economy and our political system in order to enrich themselves at the expense of working families throughout this country. Sa kalapit na estadong New York, kung napuno rin ng protesters ang mga lansangan, mula Times Square, nagmarcha sila pababa ng mga kalye, hawak ang mga karatulang nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa administrasyong Trump. No one's above the law. If there isn't due process for everyone, there isn't due process for anyone. And all of this rising, cracking down on cities and thinking you're above the law, it's just got to stop. This isn't who we are. Sa Chicago, dumagsa rin ang protesters sa mga kalye ng lungsod na gustong pagdeployan ni Trump ng National Guard troops. Umugong rin ang kilos protesta sa Atlanta, Georgia, kung saan hawak ng mga protesters ang mga karatulang nagsasabing ipagtanggol ang demokrasya, panahon na para sa malawakang strike. We have fought too long and we fought too hard, and we're a democracy and we will definitely not tolerate a king. Parehong pag-aalsa ang naganap sa malalaking estado ng Texas, Washington, California. No King's Day does go back into history. History repeats itself, and we haven't learned from our history lessons the things that might have been told to us in 3rd grade. Sa labas ng bansa, sumali ang mga nasa Berlin sa No Kings protest upang tutulan ang mga polisiya ni Trump sa imigrasyon, edukasyon at seguridad. Para sa kanila, ang mga suliraning hinaharap ng mga kababayan nila sa US ay siya ring mga problemang tinatahak ng mundo. I'm here because I'm a US citizen, was born in the US, have been deeply troubled by the turns that have taken place since Trump got reelected, and don't accept what's happening. I think it's hugely problematic for the state of U.S. democracy, but it gives an example to so much more of the world, and the networks that are propelling Trump are at work everywhere. I think even though this may seem like an American-centric issue, it really isn't. We can see the rise of fascism around the world. Sa Toronto, Canada, pangamba para sa US ang nasa isip ng mga protesters kung kaya't nagdesisyon silang sumali sa malawakang kilos protesta. Go to work. And I am terrified of what's going on next door.
Trump has made the transition into becoming an authoritarian leader. It's almost at the point of no going back. They need to realize what's going on. People need to open their eyes and realize that they've got Hitler 2.0 with nuclear weapons. Tinawag ng top Republicans na hate America rallies ang No Kings protest. Naunang sinabi ni Trump na hindi siya hari. Isang araw matapos ang kilos protesta, nag-share ng video ang Pangulo na nagpapakitang sakay siya ng fighter jet habang tila hinuhulugan ng dumi ang protesters. Higit sa 300 grassroots groups ang tumulong na iorganisa ang mga marcha. Ayon sa American Civil Liberties Union, nagbigay sila ng legal training sa libu-libong mga tao na nagsilbing marshals sa mga protesta. Sinanay sila sa kung paano ang de-escalation. Malaking bahagi rin ang nagawa ng social media sa paghikayat na makiisa ng payapa sa mga kilos protesta. Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.